Sabi mo ang 10 utos dapat pa rin sa ating panahon. Tanggap mo ba? Tama po. Oh, naniniwala ka ba ang 10 utos ay tipan ng Diyos sa Israel bago yung bagong tipan? Opo. So ayon sa Hebreo 8:13, ang niluma ba yung bagong tipan o yung lumang tipan? Sa aklat po ng Hebreo, mga kapatid, ang tipan ay sa Israel. Kahit yung unang tipan ba bago yung bagong tipan o yung bagong tipan mismo? ang unang tipan po, maging ang pangalawang tipan ay sa Israel. So, ang unang tipan, ang ginuma, ang unang tipan. Tama? Ako yun ang linuma. Yung unang tipan sa Israel. Next question. Hello po. Categorical po. Categorical? Hindi nasagot ni Brad Jojo. Ulit po, ulit. Okay. Okay. Tanggap mo ba ang linuma na tipan? Yung tipan sa Israel. Opo, nawala na po yung tipan na yun dahil dugo ng hayop ang gamit. So, yung tipan, di ba sa 4:13 ng Deuteronomio, 10 utos yun. Tanggap mo yung nakasulat doon. Ang tipan po ay yun yung dugo na nakikipagtipan sila. Hindi yung At dugo. sa tipan na bagong tipan ay yung dugo ni Kristo. Sangayon po sa Hebreo 8. Ang tanong ko sa iyo, Hebreo 9. sa 4:13 ng Deuteronomio, payag ka ba yung 10 utos ay tipan? Marami pong tipan, kasama po yun. Categorical. Opo, kasama yon. Salamat. No? So ito tanong ko sa iyo. Sa bayang sa Diyos, no, sa panahon ni Moises, no, sa bayang Israelita. At sa bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano, no, dalawang bayan yan. Ilan ang tipan ng Diyos sa dalawang bayan na yan? Ilan? Hello po, ulit. Ulitin ko ang tanong. Sa bayan ng Diyos sa Israel sa panahong Mosaiko at sa panahong Kristiyano, no? Ngayon, ilan ang tipan ng Diyos sa dalawang bayan na yan? Ilan? Ang tipan sa bayan ng Diyos. Oo, sa bayang Israel sa panahong Mosaiko at Isa sa po, bayan, nakipagtipan sila sa ating Panginoon. ilan ang tipan ng Diyos? Nakipagtipan po sila sa Diyos, isang tipan, isang tipanan. Isa lang. Isa lang. Tinatanggap mo ulit, isa. Opo, nakipagtipanan sila sa Diyos. Eh, isa nga lang kapatid. Ang tinutukoy mo, isang tipan lang. Tinatanggap mo. Kung mabasa ko sa Biblia, 2. Tatanggapin mo, mali sinabi mo ngayon? Basa po, ipapaliwanag natin. Hindi kita pinapaliwanag. Kung mabasa ko ba na 2 ang tipan sa bayang Israel at sa bayan ng Kristiyano, sa panahong Kristiyano, bayang sa Diyos, tatanggapin mo mali yung sinabi mong isa lang. Tipanan po ang pag-usapan natin sa susunod. 10 utos po muna tayo ngayon. Kung ba yung hamon ko o hindi? Yun lang. Tanggap mo ba o hindi? Hindi po, kasi 10 utos po ang ating ngayon, ang ating topic. Sabi mo kanina, isa lang ang tipan. Isa lang ang tipan. Tinatanggap Opo, mo. in-entertain ko na po yung tungkol sa tipan, pero ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa 10 utos. Isa lang ang tipan sa bayang Kristiyano, sa panahong Kristiyano, sa bayang sa Diyos. At sa panahong Israelita, isa lang ang tipan. Tinatanggap mo yun? Opo. Yung sinasabi mong dugo ng tipan, yun ba ang tipan? Yung dugo? Yung sinasabi mong kagalingan? Opo, yung dugo ng hayop, sang-ayon po sa Hebreo. Yung 10 utos, tipan din ba yun? Yung 10 utos ayon sa 4:13 ng Deuteronomio? Hindi po. Yun po ang pinagtipanan nila. Yun po ang pinagtipanan nila. Sabi sa 4:13, pakibasa nga yung 4:13, pakibasa mo. Tanong po. Tanong. Paliwanag mo na lang po yan mamaya. Tanong po kayo. Kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Sa makatwid ay ang 10 utos. Tanggap mo ba yung nakasulat na yan? Tipan yung 10 utos. Yan po yung pinagtipanan nila, yung 10 utos. 10 utos, tipan, kapatid, yun mo. Tanggap o hindi? Ang pinagtipanan nga po nila, yung 10 Categorical, bro. utos. Categorical, pwedeng sagot ng oo o hindi, then paliwanag po. Tanggap mo ba yung tipan yung 10 utos ay tanggap ka o hindi? Kasi sayang oras ko. Sige Hello po. po. Brad Jojo, sagot po. Pakisagot, tanggap mo ba tipan yung 10 utos sa 4:13 ng Deuteronomio? Hindi po. Ang pinagtipanan po nila ang 10 utos, pero hindi po yan ang tipan. Okay, next question. Next question na ako. Ito yung sunod kong tanong sa'yo.
Doon sa 5:21 ng Mateo, ano? Opo. Sabi ni Kristo doon, narinig din yung sinabi, huwag kang papatay. Opo. Ilan yung utos na sinabi ni Kristo nakatumbas nung huwag kang papatay sa 5:21? Ilan? Marami po, lahat po 'yun, huwag papatay. Marami, no? Ang sabi doon, huwag kang magsasabi ng raka, huwag kang magsasabi ng ulol, huwag kang Opo. mapupuot sa... Tatlo ba yon? Tatlo? Tatlo po. Tanggap mo. Tatlo. Ang sabi ni Kristo... Tanggap ko po ng... tatlo, Opo, tanggap ilan po? mo, tatlo. Tatlo Okay, po yan. Next question, bro. Ito yung katumbas. So, yung nasa Mateo 5:27, yung huwag kang mangangalo niya. Diba? Ang sabi ni Kristo ron, ang tumingin sa isang babae taglay ang masamang hangad, nagkakasala ng pangangalo niya. Ilang utos yun? Opo. Ilang utos yun? Nagkasala po siya, pangangalo niya. Kasama po 'yon. Utos yun, diba? Nakapaloob Isang po utos sa pangangalo niya 'yon. yun. Oh, isang utos yun, di ba, kapatid? Opo, nakapaloob siya sa pangangalo niya. Timoteo 2:9 na gagayak ng mahinhing damit yung Kristiyana para hindi magkasala yung titingin sa kanya. Utos din ba yon sa panahon ni Kristo? Yung nasa Opo, 2:9 utos din po 'yon. So dalawa, tinatanggap mo ba dalawa na ang katumbas ngayon? Yung utos doon sa huwag kang mangangalo niya. Tinatanggap mo Nakapaloob dalawa? po 'yon. Sa amin po, nakapaloob teka, po teka. 'yon. Opo. Sumagot sige muna po. ng categorical, then bibigyan namin ng oras na magpaliwanag po. Ikatumbas na bang dalawa, kapatid? Doon sa sinabi ni Kristo, doon sa huwag kang mangangalo niya. Yung mga binasa ko? May katumbas na bang dalawa or more or less tatlo? Wala pong katumbas. Ilang utos yung... Teka lang po, sasagot po ako. Categorical. Wait lang. Sige bro. Wala pong katumbas, nakapaloob po doon sa wag kang mangangalo niya. Salamat po. Utos 9, kapatid. Isang utos ba yon? Ano po? Yung unang Timoteo 2:9, gagayak ang Kristiyana ng mahinhing damit. Isang utos ba yon? Opo, utos 'yun. Isang utos 'yun. Sunod kong tanong sa'yo, yung tumingin sa isang babae taglay ang masamang hangad sa puso, isang utos din ba yon? Isang utos din po 'yun. Tapos yung utos naman sa bagong tipan na yung pita ng laman, lalayo kayo sa pita ng laman. Ano? Kasi kapag nagkaroon ka ng pita ng mata, susunod yung pita ng laman. So yung paglayo sa pita ng laman, isang utos din ba yon? Opo. Ilan na ngayon yun, di ba? Tatlong utos yun, kapatid. Tanggap mo, tatlong utos yun sa bagong tipan. Tanggap ko po. So sa bagong tipan ba, yun ang tutuparin mong utos, yung binanggit kong tatlo na yon, nakatumbas nung... Tanggap ko po yung tatlo, nakapaloob po sa wag mangangalo niya. Yung utos sa Diyos-Diyosan, kapatid, bukod sa literal na paggawa ng Diyos-Diyosan sa Exodo Kapitulo 20. Ang sabi sa 3:5 ng Colosas, saka sa Efeso 5:4, merong 7 utos doon sa bagong tipan. Yung huwag kang mahalay, masakit, mapakiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa. Tapos yung literal na Diyos-Diyosan sa gawa 17 na hindi mo dapat isipin na may pagka-Diyos doon sa larawang inanyuan. Or less 7. Last 2 minutes. Tanong bro, tanong. Last 2 minutes. Opo, tinatanggap ko po 'yon, lahat. Yung utos na yon. Opo. Maliligtas ka. Opo. So, Hello ilan po? na? Kinuwenta ko lahat yon, 19 na. Opo. Tinagdag ko yung bautismo, 20. So, Nakapaloob po 'yon sa 10 utos. Tanong ko sa'yo, tinatanggap po ba sa ating panahon, higit sa 10 ang utos ng Diyos, hindi 10 lang ang dapat Opo, tuparin? tanggap ko po 'yon. Kaya nga sinabi ko kanina, hindi lang 10 utos ang tinutupad namin. Kasi yung utos na yan, nakapaloob po sa 10 utos. Dito sa Roma Okay, 13, next question. ang pag-ibig siyang katuparan ng kautusan. Tanggap mo ba yung na tinutukoy dyan, si Kristo yan, at yung pagsunod sa aral ni Kristo? Tanggap ko po. Kasi yung 10 utos, aral din po ni Kristo, utos din ni Kristo. Si Kristo, Huwag mong sabayan bro para at least mabigyan siya ng time. sige. Ulitin mo yung sagot mo, kapatid. Tanggap ko po. Sapagkat yung mga yan, maging kasama yung 10 utos, utos din ni Kristo. Kagaya ng sinabi natin kanina, alin-alin ang mga utos, huwag kang papatay. Si Kristo nag-utos doon. Kaya tinatanong ko sa'yo, yung pag-ibig, tanggap mo ba si Kristo yung tinutukoy doon at yung pagsunod sa kautosan ni Kristo? Ang pag-ibig, mga kapatid, tanggap ko na yan ay pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At sa kautosan niya, di ba? Tama po. Ngayon, yung pag-ibig na itinuro ni Kristo, ang sabi ni Kristo, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sabi ni Kristo yon. Yun ba Opo. yung pag-ibig na itinuro sa matandang tipan?
Yung pag-ibig, kagaya ng pag-ibig na iniibig ni Kristo, yun din ba ang pag-ibig? Time. Time. Ay, sa lumang tipan. Time na po. Time na po. Time na. Okay, dyan na po natatapos yung ating 10 minutes na cross-exam ng affirmative sa ating negative na SDA po, si Brad Jojo. Ako po muna, kapatid. Conclusion na ito, no? Opo. 5 minuto lang po. Ilang minuto ito? 5? 5 minutes lang po. Sige, Conclusion po ng negative. Okay lang ba, Pastor Cesar? Mag-plug lang ako saglit bago Walang problema. Walang problema. Meron po tayo ulit debate mamaya sa pagitan po ng MCGI at ang ating mga kaibigang SDA, si Brad Edwin at saka si Brad Denmar. Ang topic po ay Sabat. Mamaya ang alas 9 po. So, antabayan po natin mga kasama. O nga pala, announcement pa rin bago tayo magpatuloy. Meron pa hong ngayon, alas 9 nagsimula kay Brother Jojo. 2 p.m. kay Brother Romel naman. Kay 7 p.m. kay Brother Dave. So yan po yung naka-assign na debate ngayon. Tapos mamaya alas 9 kay Denmar. So yan po. Kung nyo makakita, dire-diretso tayo. Whole day tayo niyan. Marathon pala ngayon. Marathon ng Adventist ngayon. Si Brad Jojo, ready na po sa ating conclusion. Sige Jo, Okay po. padali ka na. Okay po, maraming salamat. 8 minutes para makapagsalitang kabuuan si kaming dalawa. Pwede po 8 minutes ba? 8 minutes, Brad Jojo? Alam ko, 5 lang eh. Hindi, parang kukulangan. Okay lang? 8? Yung Okay na po yung 5 minutes. 5 minutes na lang daw. Okay. 5 minutes lang daw. Timer, okay, Brother Jo. Timer starts now. Mga kapatid, maraming salamat sa huling pagsasalita. Atin pong tatalakayin yung sa aklat po ng Hebreo na baka puntahan ng ating kaibigan mamaya at palabasin na yung kautusan doon ay yung bagong utos na tinutukoy niyang palagi. Atin pong titingnan mga kapatid sa aklat ng Hebreo 8, versikulo 13. Ang sabi niya dito, sa pagsalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una. Yun ang sinasabi doon na maaari niyang banggitin. Subalit mga kapatid, bakit yan pinaltan? Dahil sa dugo ng hayop lang yung naging tipanan nila. Ngayon, kinakailangan mga kapatid, ay yung dugo ng ating Panginoon Diyos ang magiging tipanan. Pero kapag babasahin mo kapatid yung aklat ng Hebreo, tinitingnan doon, makikita natin doon sa aklat ng Hebreo 8, versikulo 10, ang sabi niya dito, itong tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Ano po sa sambahayan ng Israel? Pagkatapos ng araw na iyon, sasabihin ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanyang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Itong quotation po na ito, makikita po natin sa Jeremiah 31:31 na kung saan, doon sa Jeremiah 31:31, ang tinutukoy po dito ay ang kautusan sa lumang tipan na naniniwala ako na ito'y kautusan din ng ating Panginoong Jesucristo, yung 10 utos. Ngayon mga kapatid, bakit tayo naniniwala na 10 utos po yung 10 utos na utos din ni Kristo, kagaya ng sinabi kanina eh. Sinabi dito mga kapatid, sinabi sa kanya, bakit mo tinatanong ang tungkol sa aking tungkol sa mabuting? Ngunit, kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang utos. Utos ba ni Kristo na tuparin ang utos? Opo, anong utos po yung sinabi ni Kristo? Alin-alin? Sinabi niya sa kanya, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw. Yung sa 10 utos, mga kapatid, tumutukoy doon. Ngayon, sa aklat na Mateo 5, versikulo 17, ang sabi niya dito mga kapatid, para sa pagtatapos, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na ipapaisip sa atin na sisirain natin ang kanyang kautusan o ang mga propeta. Ngayon mga kapatid, bakit sinabing huwag mong isipin? Alam nyo kasi, ang kalaban ng Panginoon, ang kaaway ng Diyos, may gagawin mga kapatid. Ating babasahin kung ano ang kanyang gagawin. Sa aklat po ng Daniel 7:25,
Ano po ang gagawin ng kalaban ng Diyos, mga kapatid? Yung tinatawag na Antichrist. Ang sabi niya sa Daniel 7:25 ay ganito, kapatid. At siya ay magsasalita ng laban sa kataas-taasan. Laban pala sa Diyos ito. Lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Kaya hindi pinapaisip ng Panginoon kasi ang kaaway, iisipin niya na babaguhin ang kautusan. At yan yung 10 utos na hindi nawawala, kundi bagkos pinalawak pa nga. Kaya sinasabi kanina, ito bang pangangalunya na ito? Isang utos? Opo, isang utos yan. Ito bang pangangalunya na ito? Isang utos? Opo. Lahat yan nakapaloob sa wag kang mangangalunya. Kasi ang kasalanan nila ay wag kang mangangalunya. Ang sabi po sa aklat po ng Revelation, sino ba ang naniniwala sa aklat na Revelation, sino bang naniniwala na dapat wala na ang utos, mga kapatid? Ipinaglalaban, inaaway niya yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Ganito ang sabi sa 12:17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa kanyang bini. Ang mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at ang mga patutuon ni Jesus. Ang tinutukoy po dito, mga kapatid, entole na tumutukoy na naman, mga kapatid, sa tinatawag nating kautusan na 10 utos doon sa lumang tipan na na hanggang sa bagong tipan na yan ay ibinigay din sa Israel. Hindi po kung kanino ipinagkatiwala sa Israel, ay yan po ay hanggang sa ngayon nasa atin pa rin. Ngayon, sino ba nagagalit kapag tinutupad mo ang utos? Ang dragon. Kaya mga kapatid, delikado pagka ikaw ay ang paniniwala mo, wala nang 10 utos. Ang Adventist, kung bakit po tumutupad sa utos, hindi para maligtas, hindi para magkaroon ng kaligtasan, kundi para ipakita na mahal mo ang Panginoon Diyos. Ang sabi sa aklat ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tuparin mo ang aking mga utos. Kautosan ba ni Kristo? Time. Salamat po. Okay po, doon na po nagtatapos ang conclusion ng ating negative. Si Brad Romel, baka gusto po niya magsalita, yung ating isang moderator. Brad Romel, malis po. Nagpaalam sa akin. Okay po. Inutusan daw siya ng asawa niya. Sige po, yung ating panghuling magsalita, si Brother Elipin naman po sa kanyang conclusion po. 5 minutes, bro. Brother Elipin. Kanino po yung audio ko? Yung na lang po si Brad Jojo, bro, Pastor Cesar. Okay po, si ano naman na mag-conclude, si brother ano? Kanino po ba ako? Oo, malinaw, narinig. Magsimula na po, ano? Paki-remind po ako pag 2 minutes na lang ako. Okay po, sige. Sa ating kausap, no? Tinatanong ko siya kaganina kung ilan ang tipan sa bayang Israel at sa bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano. Isa lang daw. Ngayon, ang sabi niya, ang dugo ng hayop daw, yun daw ang tipan, no? Yung tipanan, no? Samantalang yung nasa 4:13, kahit tinutukoy doon na tipan yung 10 utos, ayaw niyang tanggapin. Kasi lalabas, magiging 2 na ang tipan, kontra na doon sa sinabi niya kaganina. Ngayon, alin ba ang linuma? Diba doon sa 8:13? Kasi ang sabi kasi sa 8:13 ng Ebreo, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, linuma niya ang una. Kaya kung kanino sinasabi, yung bagong tipan, doon din sinasabi yung luma. Kaya nang i-introduce na yung bagong tipan, niluma na, no? Yung lumang tipan, nang i-introduce na yung bagong tipan. Kasi sa hula pa lang, sinabi na yun. Kaya sa time ng mga apostol, lipas na yung 10 utos na siyang tipan, no? Ang sabi doon sa 2 Korinto Kapitulo 3, nangyari ng may kalwalhatian, yung pangangasiwa ng kamatayan, yun yung tipan na nakasulat sa titik sa bato na ikamamatay. No? Kapag hindi ka sumunod, gist ng Ebreo, sa patutuo ng 2 o 3 saksi, mamatay kang walang awa. Kaya ang tinutukoy na niluma na hindi na dapat sundin, 10 utos, kalakip yung mga palatuntunan at kahatulan. Bakit? Pag sinabi kasing tipan, nakapaloob din doon yung palatuntunan at kahatulan. Ebreo 9:10, no? Kasama yun sa inalis. Ang sabi doon sa Malakes 4:4 patuloy, yung kautusan ni Moises may kalakip na palatuntunan at kahatulan. Kasama ron yung 10 utos. Kaya yung sinabi ng Diyos sa Deuteronomio 5:1 patuloy hanggang 22, yung palatuntunan at kahatulan, kalakip nun yung 10 utos na sinabi sa Deuteronomio 5,
7 patuloy hanggang 22. So, binibilang na tipan yon yung kabuuan, yung kautusan ni Moises, yung palatuntunan at kahatulan, pati 10 utos. Pero specifically, yung 10 utos, tipan yon ayon sa Deuteronomio 4:13. Pero sa bilang ni Pablo, isang tipan lang yon. Katunayan dun sa Galacia, Kapitulo 4, yung talinghagang sinabi ni Pablo, nagkaroon ang wika ng 2 tipan. No? Ang isa sa babaeng malaya at yung isa naman sa babae sa pagkaalipin. Ang 2 ito, ang wika ay 2 tipan. So ang tinutukoy lang ni Pablo, 2 tipan. Sabi niya kaganina, isa lang daw ang tipan. Yung binanggit ko yung Deuteronomio 4:13, ayaw niyang umaming tipan yun kasi madedebunk siya, sabi niya kasi isa lang. Ngayon, yung dugo ng hayop, ayon sa 24 ng Exodo, iwinisik ni Moises yung dugo ng hayop nang basahin niya yung aklat ng tipan. So, yung dugo ba pwede nating basahin? Ang babasahin mo, yung aklat ng tipan. Iba yung dugo ng tipan, dun mismo sa tipan. Ang tipan kasi yung 10 utos ng Diyos Diba? Yung kautusan ni Moises na may palatuntunan at kahatulan, ipinakipagtipan ng Diyos yun, pero considered yun na isang tipan. So, yung dugo ng tipan, yun yung winisik. Hindi mismo yun ang tipan. Kaya pagdating sa ating Panginoong Kristo dun sa unang Korinto 10, ang bagong tipan ng wika, siyang bagong tipan sa aking dugo, sabi dun sa 10 ng unang Korinto. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, Last 2 minutes. Hindi mismo yung dugo ang tipan. So maling logic yun. Yung 15:39 ng bilang binanggit niya, 19 ng Levitico, no, yung kapuotan sa puso, yung pagtingin sa mata, no, yung ipinangkikiapid sa mata. Sa 10:28 ng Ebreo, hindi ka naman aatangan ng kasalanan na pagpatay o pangangalo niya o pagkapuot sa puso hanggat walang 2 o 3 saksi. Hindi ka babatuin. Samantalang sa kautusan ni Kristo, na mas dakila sa kautusan, na hindi na ikaliligtas, kapag ikaw, napuot ka sa puso, nangalo niya ka pa lang sa mata, inaatangan ka na ng kasalanan. So, ang dapat nating tuparin sa ating panahon para tayo masakdal, kautusan ni Kristo, no? Yun yung sinasabi sa aklat ng Gawa 13:39, hindi na ikaliligtas ang pagsunod sa kautusan ni Moises, kundi sa kautusan na tayo ni Kristo. Sa 2 ng aklat ng Galacia. Ngayon, yung binabanggit na utos sa 5 ng Mateo, inulit ko naman kaganina, yan yung tinupad ni Kristo na hulang nakasulat patungkol sa kanya. Hindi para sa kanya yan. So maling notion na sabihin mo na si Kristo sumunod sa 10 utos. Ngayon, ano ba yung pag-ibig na itinuro ni Kristo sa 13:10? Ang pag-ibig siyang katuparan ng kautusan. Yun mismo si Kristo, unang Juan 3:18. Ang pag-ibig ng wika, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. Nararapat natin ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. So yun ang perso ng ating Panginoong Kristo. Kaya pag ibababa mo yung Roma 13, isakbat ang wilit ka ninyo, ang Panginoong Kristo, hindi ninyo gagawin ng mga pita ng laman, magsilakad kayong mainhin gaya ng sa araw. So, yung pag-ibig na yun, na tinutukoy din nakatuparan Time. ng mga utos ayon sa unang Juan. Time na po, time. Basahin ko na lang po yung talata, pinakahuli. Isang talata na lang. Time na po, wala na oras, time na. Yung nasa unang Juan 2:7 ay unang Time na po, time na. Moderator? Moderator? Moderators? 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 Hello? Hello, moderators? Hello, moderators. Nawawala po si Brother Johannes. Nasaan po nagpunta? Co-host, Brother Johannes, saan po kayo? Hello. Hello po. Hello. Yan na po nagtatapos ang ating maayos na pagkikipagtalakayan sa temang ang 10 utos sa ating mga kaibigan na SDA. MCGI versus SDA. Yun na po, Brad Cesar. Salamat po sa lahat ng nakinig at salamat po sa lahat ng sumubaybay dito sa ating
ginanap na debate MCGI versus SDA. Okay, maaari na po kayong mag-unmute lahat at mag-congratulations tayo. Naging maayos po ang usapan. Yun, nakamute lahat. Nakamute lahat kanina, naghihilaw ka, Pastor Brother Cesar. Okay, so ano po, sige, ayan na. Bati na po. Ilipin lahat. Lahat po, pwede na kayo magsalita. I-unmute nyo na po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Ilipin, sa ating usapan. Maraming salamat din sa lahat ng mga kasama po natin na narito. Ano po? Patuloy na naging maayos po yung pag-uusap at naging maganda po yung atin pong usapan. Maraming salamat kay Brother Johannes Laberdad sa kanyang pangunguna sa pagmumoderate. Kay Totoy Bibo. Brad Jojo, ikaw din po si Brad Renato? Kayo po si Brad Renato? Opo. Okay po. Sige po, meron pa tayong mga topics na upcoming, so hindi lang siguro ito yung... Ang ganda po, napakaganda ng usapan. Napakaganda, Maraming salamat, Brother Totoy Bibo. Maraming salamat kay Bro Romel, kay 123, kay Darwin, Dave Channel, at sa lahat ng mga narito, lalo sa ating kasama, kay Brother Ilipin. Maraming